Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa bagong itinalagang secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. Nakakatuwa po yung una niyang mga hakbang, mga order niya, mga pronouncement niya. May 4 po na in-announce niya. Isa-isahin natin, okay? Basta ang alam ko, napaka-husay, he's a man of integrity itong si Secretary Vince Dizon. Mula pa nung panahon ni PRRD, nag-serve na siya sa PRRD administration, lalo na doon sa pandemic period, no? So pag appoint sa kanya as DOTR Secretary, ang dami niyang nagawang magaganda doon, kaya menos na ang problema ng DOTR ngayon. So dito nagkakaproblema ang DPWH, napakaganda, at siya ang inappoint ni President Marcos para malinisan ang DPWH. Okay, number 1, he orders the resignation, courtesy resignation of all top officials of DPWH, top to bottom, meaning USEC, assistant secretaries, I think may division heads pa, then regional directors down to district engineers. And to me, napakaganda kasi lahat ipapa-courtesy resignation. Ganyan din ang ginawa niya doon sa DOTR. He calls for the courtesy resignation. Tingnan nyo, mula nung umupo siya sa DOTR, wala nang masyadong issue against DOTR. Hindi katulad ng panahon ni sino pinalitan niya, Secretary Jaime Bautista. Daming mga ako, biktima ako sa kapalpakan ng DOTR, yung palaging brown out ang airport. Nakatulog kaming mag-asawa sa airport, that was January 1 of 2003, hindi ako nagkakamali, for 2022, dahil palpak ang mga airports natin. Sa pamamahala ni Secretary Dizon, naayos niya ang DOTR. So ngayon, aayusin na naman niya ang DPWH. So yun, courtesy resignations from top to bottom. Next, sinabi rin niya, magkakaroon ng lifetime ban for all contractors na gumagawa ng ghost projects. Wow! Kasi dito sa nangyayari ngayon, bago itong pumutok ang issue, ma-blacklist ang isang kumpanya, mamaya papalitan lang yung pangalan ng kumpanya, babalik na naman, or na-blacklist, bigyan ng pagkakataon na ayusin yung kanyang deficiency, babalik na naman. Ito napakaganda dahil lifetime ban, hindi na siya talaga makakapagkontrata. So ito na, may pag-asa na tayo. O yung mga loko-lokong contractors, companies na gumagawa ng ghost projects, the end is near. And now the end is near. Okay, number 3, yung independent body na i-create. I don't know kung sinong mangungulo nito, independent body, para mag-investigate, ha. Sabi ni Secretary Dizon, magsasampa ng kaso against sa mga contractors and companies
Medyo nakulangan lang ako dahil di man niya binanggit ang mga DPWH officials. Bakit contractor and companies lang? Dapat kasama ang mga tiwaling DPWH official, kagaya doon sa ano, yung ginawa ni Congressman Libesti sa Batangas. Oh, nakakulong na dahil magaling yung diskarte ng kongresista sa Batangas. So dapat madagdagan yung nakakulong, makukulong na DPWH kasi walang magagawa yung mga kontraktor na yan. Hindi sila mangurakot kung wala silang kakutsaba na mga DPWH officials from the district engineer pataas. Kaya dapat wag lang kontraktor ang tutukan, Secretary Dizon. Sana may makasuhan kayo, maraming makasuhan na DPWH officials. Sana hindi lang yung courtesy resignation. Sana hindi lang yung isuspend o tanggalin. Dapat may makasuhan, makulong dahil tama na, sobra na ang hirap ng mga taong nababaha, na bibiktima sa baha. Okay, number 4. Magkakaroon ng overhaul itong Philippine Contractors Accreditation Board. Nako, grabe. Ito yung mga nagbibigay ng lisensya ng mga kontraktor, yung quadruple A, triple A. Ito palang mga mga members ng board na ito, mga kontraktor din, nakakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya ginisa doon sa Blue Ribbon Committee hearing kanina, ginisa yung ang tawag doon, chairman o presidente ng Contractors Accreditation Board na ito. Kawawa siya, hindi siya makasagot-sagot kasi nga 3 ata ang members ng board, Big 3 ang tawag. Members ng board, sila yung nagbibigay ng accreditation sa mga contractors. More than 4,000 ata nabigyan nila ng lisensya. Sila mismo contractor din. Ano ba yan? Wala nang delikadesa. Parang yung COA, diba? Ang commissioner ng COA, napag-alaman ng misis niya, contractor din. Paano niya, paano nila mag-audit ng eksakto kung contractor? I-audit nila ang kanilang sarili? Ganyan po. So, yung COA kanina, nagalit siya, kasi nanood ako sa Blue Ribbon hearing. Galit na si Senator Bati doon sa COA. Kailan yung makasuhan yung mga tiwaling so parang nagbigay na within this month daw may makakasuhan na. Sana nga may makasuhan. So saluduhan natin ang bagong Secretary Vince Dizon. May pag-asa pa tayo. Sana ganito na ang ginawa ni Secretary Bunuan. Kailang wala siyang ginawa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.